Ang mag-inang palakang puno. Noong unang panahon, nakatira sa isang gubat sa Korea ang isang batang palakang puno at ang kanyang ina. Yumao ng ama ng palaka kaya silang mag-ina na lamang ang magkasama sa buhay. Mahal ng ina ang kanyang anak na palaka, nais nitang mapalaki ng tama. Mapagmahal naman ang kanyang anak na palaka, subalit katigasan nga lang ang ulo nito kaya nahirapan ng inang palaka pasunurin siya. Kilalang kilala na ng kanyang ina ang ugali ng anak. Alam niya sa bawat iutos ng kanyang ina ay kabaliktaran nito ang gagawin ng anak. Halimbawa, kapag inutusan niya itong magpunta sa kanluran ay sa timog siya pupunta. Kapag pinapasok niya ay lalabas ito. Kapag pinagsasabihan ay magbibingi-bingihan. Isang araw, mainit ang panahon, inayang maglaro ng ina ang kanyang anak. Anak, mainit ang panahon. Maaari ka makipaglaro sa iba pang mga palaka sa batis. Ngunit katulad ng dati, ang kabaligtaran ng sinabi ng ina ang kanyang gagawin. Pumunta ang anak na palaka sa bundok at doon naglaro mag-isa. Nang sumunod na araw ay nagbilin ang ina sa anak na palaka. Huwag kang lalayo ngayon. Narinig ko sa usapan sa kanto na may paparating na ahas. Ngunit muli, lumabas ang anak na palaka at nag-aya ng mga kaibigan. Gusto niyo bang mamasyal at magsaya? Tayo na at manghuli ng ahas. Ang balita Ang ko tila ay may naghahamon paparating pang na ahas sinabi sa ating lugar. Nagpatuloy ang gantong ugali ng anak na palaka. Ito'y labis na nagpapahirap sa kalooban ng kanyang ina. Dahil alam niyang hindi makakabuti sa kanyang anak ang gantong ugali. Subalit hindi nakikinig ang kanyang anak ay wala na siyang magawa, kundi malungkot at lumuha na lang sa tabi at tumahimik dahil sa kasal niyang ito. Dahil sa katandaan at dahil na rin siguro sa hirap ng kalooban na naranasan sa kanyang anak, hindi naglaon ay nagkasakit ang ina. Sa kanyang pagkakasait ay umaasa ang ina na mababago ang kanyang anak. Subalit ay nagpatuloy pa rin ito sa masamang ugali na lalong nagpapahirap sa kanyang ina. Isang araw habang nahihirapan uminga ang ina ay naghabilin ito sa anak. Anak, huwag mo sana putulin ang puno sa harapan ng ating tatay dahil iyon ang magiging proteksyon natin. Hindi umimik ang anak, ngunit kinabukasan nakita ng ina wala na ang puno sa harapan. Nagpatuloy sa pagluba ang karamdaman ng ina, subalit hindi pa rin natitinag ang anak sa pagsuway sa kanyang magulang. Nang makahanap ng tiyempo ay kinausap ng ina ang kanyang anak. Anak, sandali na lamang ang itatagal ng buhay ko. Ang nais ko sana kapag ako ay pumanaw, ilabing mo ang aking labi sa tabi ng batis. Huwag mo akong ilibing sa burol. Inay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Gagaling po kayo. Sagot ng anak habang ito'y nangingiligid sa lupa. Ang totoo ay nais ng inang ilibing siya sa burol. Ngunit dahil alam niya ang ugali ng anak, nasuwayin palagi ang kanyang utos. At ginawa ang kabaligtaran nito. Naisip na ng niya ang kabaligtaran ng kanyang hiling ang habilin. Dumating ang araw na kinakatakutan, bago malagutan ng ininga ang kanyang ina ay inulit ang kanyang hiling. Sa tabi ng batis mo ako ilibing, anak. Labis ang pigati ng anak, ngayon lamang siya nakaranas ng gantong paghihigpis, sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng ina. Ang wika ng palaka, buong pusong nagsisisi. Ang sabi ng anak sa sarili. At ganun na ang nangyari, sa kagustuhan makabawi sa katigasan ng kanyang ulo, ay sinunod ng anak ang huling habilin ng ina. Inilibing niya ito sa tabi ng batis sa halip na nasa burol. Kahit na pa nagtataka kung bakit sa tabi ng batis, gusto ng inang mailinig ang kanyang labi.
Walang humpay ang pag-ulan sa loob ng ilang araw, kaya't umapaw ang tubig sa batis at inanod ang bangkay ng kanyang ina. Dahil dito, labis na nalulungkot at umiyak nang umiyak ang anak na palaka. Simula noon, tuwing umuulan ay hindi mapigilan umiyak habang naalala ang kanyang ina. Naging isang paniniwala sa Korea ang kalungkutan at pag-iyak ng palaka sa pagkaanod sa kanyang ina ang dahilan kung bakit nag-iingay ang mga palaka tuwing umuulan. Sa Korea, tinatawag na Cheongkaguli o palakang puno ang isang tao kapag siya ay sumusuway o hindi sumusunod sa utos ng kanyang magulang.